Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong pahabol si Jinggoy Estrada na listahan. Halos kumpleto ito na listahan na nagpapatunay na hindi lang pala 40 o 44 ka luxury cars meron sila Sara Sara Diskaya. Minsan Sara Duterte sana masabi ko eh. Kaya ito ipinakita ni Jinggoy Estrada sa kanilang committee hearing ng Blue Ribbon ang mga listahan ng iba pa na hindi binanggit ni Sara Diskaya na mga sasakyang pag-aari nila ng mga modelo lahat. At kahit na hindi yan luxury cars, ay nasa 2 million, 3 million pa rin ang halaga ng ibang hindi na ibunyag na mga sasakyan nila Sara Diskaya. Kaya ito ang balita courtesy sa atin ng GMA Saksi. Nakakalulang yaman po ito. Kung doon sa 28 luxury cars na inamin ni Sara na pag-aari nila ay halos hindi ako makapaniwala, wala pa pala yun sa kalahati ang kabuang bilang ng kanilang mga sasakyan. This is totally outrageous. Mr. President, ayon sa aking nakalap na impormasyon, nasa 80 sasakyan ang pagmamayari ng mag-asawang Diskaya at ng kanilang mga kumpanya. Mula sa 80, nasa mahigit kumulang na 40 ang luxury vehicles. Ipapakita ko po sa screen ang breakdown ng mga sasakyan na ito. Okay. From the LTO records, Mr. President, there are 63 vehicles, luxury and mainstream brands. Kasama po dyan yung mga binanggit ni Sara Diskaya kahapon sa hearing na Rolls-Royce, Cullinan, Bentley Bentayga, dalawang GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Wagon, G63, Range Rover Evoque. May tatlo rin siyang binanggit kahapon, yung Range Rover Defender, Cadillac Escalade at Mercedes-Benz Maybach na wala po sa records ng LTO. Sa pinag-uusapan na nag-viral na YouTube channel ni Julius Babaw, meron pang 8 luxury vehicles na wala sa tala ng LTO na nakapangalan sa mag-asawang Diskaya. Ayan, so siguro bukas gagawa ko ng yung video ni Julius Babaw. Kasi si Julius naman kung hindi lang sana pinablis ni Julius, ay hindi ito magkikita ng mamamayan. Nag-viral nga Kaya dahil sa pag-flaunt yung pagiging showy nitong mga Diskaya sa kanilang mga luxury cars, pinagmalaki kasi nila kung hindi lang nila pinagmalaki, inimbita pa nila si Julius Babaw. Eto ngayon kasi pinalabas national TV at hindi lang yan sa YouTube at ibang social media pa ni Julius, ay lahat halos ng tao ay nakakita, kaya napansin ng gobyerno. Ngayon nang tiningnan kung sino ito, Diskaya, yan pala ay isa sa mga kontraktor ng DPWH. Kaya ngayon, eto na. Goodbye happiness, hello loneliness. Yan ang kanilang team song ngayon nitong mag-asawa. So balikan natin si Jinggoy Estrada. Ito ang dami-dami I-review natin yan mamaya. Napag-alaman din ng aking tanggapan na meron pang 6 na mamahaling sasakyan ng pagmamayari ng mag-asawang Diskaya tulad ng Volvo XC90, Mercedes-Benz GLS, saka isang Maserati. Nakakalulang yaman po ito, Ginoong Pangulo. Ito may nag-comment sa akin na mayroon daw Lamborghini ito Lamborghini ba naman, nasa 20 to 30 million lang, kaya yan. Kaya nga nila yung yung ano ba yung isa, yung pinakamahal nila, 42 million yun Rolls Royce pala, yung may payong. Yun, kaya binili niya dahil maganda raw yung payong. 42 million payong lang yung binili Grabe. Kaya doon sa video na yon ni Julius Babaw, i-record ko yon and then baka bukas sa umaga i-publish ko. Makikita nyo sa hindi nakakita ng almost lahat ng kanilang luxury cars na flaunt yung sinoshow at pinagmalaki dahil nga sila daw makikita daw diyan ang kanilang success, at hindi lang makikita diyan na sila daw ay talagang big businessman. Yun ang sabi ng itong si Sara Diskaya na ito.
Okay, so ito may Sibruli pa pala. Volvo, itong Volvo hindi to sinabi. Dami-dami talaga. Kahit ako mahilig ako sa sasakyan pero wala sa guni-guni ko na ganyang kadami. Ang gusto ko lang ay meron akong isang pick-up, isang SUV, isang sports car at isang maliit na isang maliit lang na kotse na pang ano lang, pamalingki, yung ganun lang. So, kung ako'y maging bilyonaryo, siguro 4 o 5 lang ang sasakyan ko. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Pero sa kanila, iba na to eh. Ibang level. Mukhang sakim, di ba? Mukhang inaangkin nila ang buong mundo eh. Hindi naman nila mabili lahat ng sasakyan kasi taon-taon ay merong lumalabas na bagong modelo, di ba? Inaangkin nila eh. Gumawa nga ng napakalaking garage eh. Parang mall yung laki ng garage. Grabe na mga tao to. Pera ng bayan yan eh. Kasi kinikickback, hindi ginagawa yung proyekto ng maganda. Class B yung materials, binabawasan yung mga simento, yung mga bakal, binabawasan para lamang malaki yung kickback. Kaya yun yung nangyari ngayon sa mga flood control projects na nasisira lang, isang bagyo lang ang dumaan, isang pagbaha lang ang dumaan, ay wala na. Bitak-bitak na. Okay, balik tayo kay Jinggoy. Video courtesy ng GMA Saksi. Kung doon sa 28 luxury cars na inamin ni Sara na pag-aari nila ay halos hindi ako makapaniwala, wala pa pala yun sa kalahati ang kabuuang bilang ng kanilang mga sasakyan. Ayan. Mr. President, this is totally outrageous. And I would just like to spread this into the records, Mr. President. Thank you, Mr. President. Grabe. No. Talagang outrageous eh. Nang pumunta nga doon si Julius Babaw humaba yung baba ni Julius Babaw eh. Laglag yung baba ni Julius Babaw. Hindi makapaniwala si Julius Babaw na ganun yung makikita niya. Grabe, parang mga hari ng Dubai eh. Parang hari ng Bahrain na napakaraming car collection. Wala naman silang di ba? Wala naman silang kumpanya ng langis. Hindi katulad ng mga hari at prinsipe ng Dubai, ng Bahrain, ay meron silang may-ari talaga sila ng mga mina ng langis, di ba? Ito mga lang to eh. Dinaig pa nila yung mga arkitekto eh. Lang to eh. Hindi naman architect yung mga mag-asawa na yan. Iwan ko lang kung civil engineer yan. Maganda lang siguro talaga mag-sell stock. Sa 23 years nila in business, yung unang 20 years ay wala, kumakain yan ng gulay. Saka bagoong, saka dilis, bangus, tilapia. Pero after 20 years, nang pumasok na si Digong, naging presidente na, doon na nag-connect sila sa DPWH. At 2021 sila ay nagiging bilyonaryo na. Grabe paalis na si Digong noon. Sila rin ay naging bilyonaryo. At 2021, bumili na sila nitong mga luxury cars na ito. Pagdating ng 2022, ganun pa rin. Kahit na si PBBM na yung nakaupo, 2023, konektado pa rin sila sa DPWH dahil ang mga tao sa DPWH ay mga tauhan pa rin ni Digong. Kaya kung matapos itong investigasyon na ito, tingin ko damay na naman si Digong dito. Kasi si Digong ang nagtanim ng mga tao na yan eh. Kung yan ay mga kahoy pa, ang nagtanim ng mga kahoy na yan ay si Digong, yung taga DPWH. Si Digong ang nagtanim doon sa Supreme Court. 14 ka justices tinanim ni Digong. Diba, saan pa ba? Ang dami-daming tinanim sa Senado. Ilan ba sila diyan? 13 o 12 kasenador, mga Digong yan. Doon sa Congress, kukunti lang kasi hawak ni Romualdez ang Congress at saka ni Sandro Marcos. Kaya sa Senado, doon marami ang DDS, mga kababayan. Kaya itong investigasyon na ito, sabi ni Soto, ni Tito Sen, ay itong mga diskaya ay si Digong ang nag-rekomenda sa DPWH para ito yung maka-award ng mga project. Kaya nga sila gumawa ng 9 siyam construction companies
para yung Siam pa rin ang magbiding-biding kunwari. Biding-bidingan. Ang manalo sa Siam ay siya pa rin, si Diskaya. At ang sa likod niyan, alam na natin, makapangyarihan tao, merong SOP yun. Standard Operating Procedure, ASAP. Di ba? Mabilis. Hindi pa nag-umpisa ang project, meron na eh. Tsaka mga tauhan sa DPWH. Lalo na yung mga district engineers. May mga hati din yun. Ay lalo na yung nag-resign, di ba? Na si Bunutan. Meron din yun. Secretary. Kaya mga kababayan, palagay ko ang investigasyon na ito ay maputol pa rin ito. Hindi ito matuloy matulad ito sa Sabungero. Kasi ang nasa itaas ng lahat ng ito ay yung taong merong impunity. Alam nyo na kung sino yan. Ano sa palagay nyo? Mukhang parang, di ba? Okay, patuloy tayo sa balita. Courtesy ng GMA Saksi. And entered into the records. Sir, ano yung sinasabi mo kanina? 80. Yung ano? Ang nakalap ng aking tanggapan based on the records that we obtained from the Land Transportation Office, meron silang mga 70 na mga sasakyan pag may-ari ng mag-asawa, anak, tsaka yung mga construction companies. Sir, lahat yung... Pero hindi naman lahat yung luxury cars. Meron mga iba doon, mga equipment, construction equipments, tsaka yung mga ibang Gladiator, mga pick-up, mga Hilux, Sequoia, na hindi naman niya binanggit kahapon, meron pa sa Maserati. So, hindi 80, 70. 70, yeah. I think it's 70. So, yung, pero tama na 28 yung luxury cars or more than that? I think it's more than that. Dahil yung mga nandito na hindi naman niya binanggit kahapon, pero Maserati pa yata eh. Sir, may information sila. Kasi Ha? diba tatlo na lang yung nakita sa atin? Yeah, malamang tinago na nila yung ibang kotse sa ibang parking lot. Ito kasi yung meron akong naalala. Di ba noon merong pinaghanap na kulay blue na Bugatti? Di ba ang Bugatti pinakamahal yan na sports car sa ngayon made in Italy? At dalawa daw na Bugatti ang tumatakbo sa Manila. Isa yung blue, isa yung pula. Ngayon yung dealer ng Bugatti na yon ay yun din ang dealer na binilan nila nitong mga Rolls Royce at iba pang mga imported na luxury cars. Ngayon nawala sa yung investigasyon sa Bugatti, biglang naglaho. Hindi natagpuan yung isang Bugatti. Ipalagay ko sa kanila yung isang Bugatti eh. Kasi sino ba naman maka-afford niyan? Hindi sila lang, di ba? At meron ngang nagsabi kanina sa akin na meron daw Ferrari at Lamborghini ang mga yan dahil mahilig nga sa koleksyon yan eh. Ayaw nila magpatalo sa mga koleksyon. Baka McLaren pa, di ba? Grabe mga kababayan. No? Dahil sa payong lang, dahil na-impress siya sa payong ng Rolls Royce, ay binili niya ang Rolls Royce 42 million cash. Grabe no? Grabing yaman talaga. Dinaig pa ang mga Marcos eh. Dinaig pa yung may-ari ng World Bank eh. Grabe talaga. Kasi bilyon-bilyonis na proyekto, 32 billion pala ang napunta sa mga Diskaya ngayong taong lang yata na ito, 2025, 32 billion projects. Kaya 1/4 doon ay sa kanila. Magkano bang 1/4 ng 32 billion? Kasi ang another 1/4 niyan ay mapunta sa mga opisyalis sa DPWH. Another 1/4 ay mapunta doon sa pinaka-utak ng scam sa DPWH. Alam na natin yan, pero wag natin sabihin kung sino. Ngayon, ang 25% na matira, ayun na yung gagawin nila na project. At imbis na 10 kilometro yung proyekto, ang mangyayari ay magiging 2 kilometro na lang. At kung 4 lanes yung tulay, ang mangyayari sa tulay ay magiging 2 lanes. At kung ang dike ay mayroong 1 kilometer na haba, ang mangyayari ay magiging 50 meters na lang ang mangyayari. Kaya ganun. Kasi kumikickback din ang kontraktor eh.
Grabe talaga mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa ating video sa ngayon? Meron nga bang mas mataas pa ng mga tao kaysa mga diskaya na ito sa proyektong scam sa DPWH maliban sa taga DPWH, maliban sa mga engineers at sa sekretary ng DPWH, undersecretary? Sino kaya ang nasa mas ibabaw pa niyan, mga kababayan? All roads leads to that sabihin natin na Lord of Scam. Ang lahat ng investigasyon ngayon ay doon papunta sa taong ito. At hindi lang magtatagal ay mabulgar na kung sino ito. At diyan hindi na naman maniniwala ang mga DDS. Grabe no. Kaya paki-comment na lang sa inyong suggestion sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nakabisita ngayon sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, ingat ang lahat at God bless our motherland, Philippines. Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 40. Mga 40 plus. Ano klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan ka. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, sa dami. Pinapagamit namin sa mga bata as Yung hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko